Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, The Square Gen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like kang updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayong araw mga Kalingap ay pag-uusapan po natin ang mga bagay tungkol kay Kalingap Jomar. Dahil kagabi nga po ay nakasama po natin si Kalingap Jomar sa banding lang po ng barkada. Nagkakwentuhan, tanungan po kami at meron po tayong mga nalaman mga Kalingap na ibabahagi ko po sa inyo mga Kalingap. Pero bago yun, panoorin po muna natin yung naging live po niya kahapon kung saan po ibinahagi po niya yung kanyang mga nararamdaman, yung kanyang mga naiisip, yung mga nangyari. At alam niyo ba mga Kalingap, meron palang muntikan ng mangyari kay Papa Joms mga Kalingap nung nasa Maynila po siya. Na mamaya pag-uusapan po natin. Pero bago yun, panoorin po muna natin mga Kalingap in 5, 4, 3, 2... Dadma lang po guys sa bashing. Dadma lang talaga guys, wala naman maidudulot yan. I mean, wala naman po maidudulot ang bashing guys. Pero sometimes, kung mapapansin nyo po, minsan nag-ano kami, or hindi po ako masyadong nagpaparamdam. Yun, no. Hindi naman ako parang naapektuhan ng mga bashing, mga ganyan din. Hindi naman ako naggalit or what na na parang nagpapa-apekto sa kanila. Minsan, lang din. Yung tipong, yun, pinoprotektahan lang din natin ang mental health natin. Diba? Then, balik ulit. Kailangan ng episode 95, ay naku. Tingnan natin guys, kung kailan po nga bang episode 95. Ang alam ko, kami guys, nakashoot na din partly. Alam ko, puputaktahin na naman ako ng basher. Lalo kung makita nila, wala pa ako sa diet. Kaya yun, sabi ko, hindi mo na nga ako magla-live. Ang mga basher hindi masaya sa buhay nila, kaya ganun ang panira. Pero matatag kayo palagi at always pray to God. Thank you very much. Yun lang nga guys, huwag na po tayong sumama sa unhappiness nila. Sakit guys ng Guys, ano ba yung pinaka-guys effective sa ng singaw? Singaw kasi ako guys eh. Siguro mga dalawa to. Aura-based oral cream. Parang yung oral cream kasi parang yan eh, mahal. Parang feel ko mahal yung oral cream na sinasabi nyo guys. Kasi before, nagtry na din po akong ice cream, daktarin, pamahit. Yun. Ate Mara Bears always do good and be good. Yes po. Even others are not. Tama ba? Yes po. Baking soda. Mag-vitamin C ka anak para di ka nagkakasingaw, masakit yan. Yes po. Actually po, literal po, vitamin C din talaga need nito. Masakit ang singaw. Po siya, very uncomfy po lalo pag kumakain. So yun. Vitamin C pag may laso. Ano pong laso? Ang alam ko dito, Bactidol gargle din. Ay, gusto ko lamang po muna palang pasalamatan po. Tawas or asin. Betadine kaso mahal. O nga po guys, mga mahal kasi. Vitamin C as in Carla. Sheesh. Of course guys. Maya po magkita ulit kami. Kasi meron po kami mamaya. Actually naman na po kami kagabi nagkausap ng lalo kay Kuya Nel. So yun. Team Genetics, shout out po sa inyo. Namiss ka kasi ng mga bashers mo, Jones, pag di ka nakita nagla-live. Feeling ko nga, baka nga yung mga basher pa yung love na love ako ng mga basher guys ha. Aminin nyo. Guess nyo ba? Love ako ng mga supporters. Pero mas love na love ako ng mga basher kasi hinahanap nila ako. So ayun mga Kalingap, at napanood nga po natin yung naging live ni Papa Joms kagabi.
kahapon po mga kalingap, at doon nga po ay napakarami po niyang nabanggit tungkol po specifically sa mga bashers at sa kanyang nararamdaman, yung epekto sa kanya, yung masakit na nararamdaman niya, at update sa mga inaabangan po natin sa Tambalang Jomcar. At ito nga mga kalingap, naglista ako para hindi ko makalimutan. Pero unahin ko na mga kalingap yung nalaman ko kagabi. Alam nyo ba, nung nasa Manila po si Papa Joms, muntik na pala talaga siya. Kasi nung time na na-aksidente, hindi naman muntik nang may mangyaring hindi maganda, pero syempre, hindi natin inahangad yun. Pero ang ibig ko sabihin muntik na, yung tumama po, yung nakamotor o yung helmet nung nakamotor na bumangga dun sa sasakyan nila Kalingap Dan, na tumama sa likurang sasakyan, sa likod na parte, yung helmet po ay halos pumasok dun sa salamin. So nabasag po yung salamin. At alam niyo po ba na si Papa Joms po pala ay nasa likurang parte po ng sasakyan nung time na yun. Buti na lang po talaga ay wala pong nasaktan sa kanila. May mga bata, may batang sakay daw, tapos si Papa Joms, tapos ayun, buti na lang po ay walang nasaktan. At kahit yung driver po nung motor na tumama sa kanila ay hindi naman po gaanong di ko lang alam kung pero buhay naman po. At po talaga biglang tigil daw po, biglang preno daw po kasi nung nasa unahan, kaya po parang biglang napatigil din sila, and then yung mabilis na motor sa likod sumalpok nga dun sa likod. Pero grabe po guys, talagang malakas pa rin po talaga ang guardian angel po ni Papa Joms, at talagang iniingatan siya ni Lord at yung mga kasama natin, dahil ayun, nasa likuran sila. Talagang kung makikita niyo dyan sa picture na yan, medyo basag dyan yung likurang parte ng sasakyan. So, ayun po, buti na lang po at walang ganong nangyari. Hindi po sila nasaktan. So, ayun po, yung sa mga sinabi naman ni Papa Joms kanina, tama po yun mga kalingap, So, deadmahin na lang po ang mga bashers. Ignore na lang po sa mga bashers. Huwag na po natin pansinin kung may mga bashers po, kung may mga bashing. At ayun nga mga kalingap, sinabi nga po ni Papa Joms na may mga pagkakataon din talaga na hindi siya masyadong nagpaparamdam, hindi siya masyadong nagla-live or nag-update, dahil nga po, iniiwasan po niya yung mga bashers sa ginagawa nitong mga paninira, mga gawa-gawang kwento sa kanila, sa kanya. So, para maprotektahan din yung kanyang mental health, ay umiiwas na lang po siya. Pero sabi nga, dun sa last part po, pag wala si Papa Joms live, hinahanap. Kapag nandiyan naman, binabash. So, hindi na rin talaga maintindihan minsan ng mga bashers kung saan lulugar yung ating mga kasamahan. Pag wala, hinahanap. Kapag nandiyan naman, binabash. So, sabi nga ni Papa Joms, pabiro nga ni Papa Joms, mas mahal siya ng mga basher siguro. Kasi namimiss siya palagi. So, ayun po mga kalingap, And yung episode 95, sa mga naghihintay po ng episode 95, hindi pa rin po tapos yung shoot ng part 95. Pero sabi nga ni Papa Joms, partly ay nakapag-shoot na po sila. Kahit pa paano, may na-shoot na po ng part 95. So, ipagpapatuloy na lang po yun. At ayun nga po, yung masakit po nararamdaman ngayon ni Papa Joms, even kagabi po habang kami nagdi-dinner, sama-sama nagbabanding sa coffee shop nila Pastor ER, ay ramdam po ni Papa Joms talaga yung paningaw. Hindi siya makakain ng maayos dahil nga dito ang tawag paningaw kasi ang tawag dito, pero yung ibang tawag sa Tagalog, di ba, singaw. Yung may singaw po siya sa bibig, so medyo nahihirapan po talaga siyang kumain. Ayun, yun po yung masakit po na nararamdaman ngayon ni Papa Joms. Pero sana ngayon okay na si Papa Joms. Ang advice lang naman yan, i-gargle mo lang ng ng tubig na may asin. Okay, lagyan directly ng asin. Okay yan, ang tawas, mabilis ang gagaling. Medyo mahapdi nga lang. So, yun po mga kalingap, yung update po natin sa Tambalang Jomcar, kay Papa Joms, at sa ibang mga nangyari po kagabi. At abangan nyo po mga kalingap, meron pa tayong mga ibang bulong na nangyari po kagabi. Sasabihin ko po sa inyo sa masusunod na reaction video. So, yun lamang po, at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.